Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Okay, Diyos maray na aga po sa Indogabos sa ating paring mga parahinan nyo at ating paradalan ng ating kaugnay Teleradyo Magazine program. Dito pa rin po sa PBN 5 at DZOK-FM. Good morning, Bicolandia. Dito pa rin po ang sendong lingkod, Sirlo Ruiles at ang sa ating partner, Sir Mike. Sirlo, maray na aga sa imo, asin sa gabos na naghihinanyog kang sa tuyang ating kaugnay. Lalong-lalo na si mga enrollees na dyan. Sabado na naman, ready na yan. Pili, Naga, Bula, Kanakman, and ano po ito, sir? Saro? Kanakman, Bula, Iriga pala. So, maray na aga sa Indogabos dyan. And kita mairibana na naman sa tuyang pagklase sa ere. Ngunyan na siguro, last na ini yung ngunyan na bulan. Sunod na, na Sabado, Nobyembre na. Pala na, lumalab na ang Nobyembre. Ma-happy Halloween na kita. Ano po? At garo magayon na naman ang ating topic. Ngunyan na aga, mga tugan. At ito pa yung continuation pa rin ng lecture ni Sir Darius Bernardino. At nagiging interesante nga ang ating topics. At by the way, Mike, may nag-text pala ang sarong broadcast natin. Although, sabi niya nga ni Digdi, nagdangog siya o nakadangog lang siya ng ating programa at o nakadalan pala. At gusto rin niyang makaayon daw sa kung pwede pa siya mag-ayon, maka-enroll sa ating teleradyo, sa ating School on Dairy and Vegetable Production. Si Ma'am Jocelina R. Alcantara. Good morning po, Mrs. Alcantara. Good morning po, Ma'am Alcantara. Ng kay Mito Street, Dayangdang, Naga City. Taga Naga City siya. Sa dito, malapit lang. Dayangdang. No? Siguro mas magandang makipag-ugnayan si Mrs. Alcantara kay Sir Alvin. Okay, Sir Alvin Alvaro. Siya po ang sa tuyang City Agricultural. Nasa City Agricultural Office siya. Siya po ang coordinator po sa School on Dairy. Siya po ang ating High Value Crops coordinator ng City Agriculturist Office dito po sa Naga City. Kaya kung may time po kayo makapasyal, no, atin pong i-text na rin si Alvin. Hanapin nyo lang po. Diyan lang po sa City Hall yan. No? Sa may City Hall dito po sa Naga City. At na maka-fill up din po kamo ng mga necessary enrollment forms. At maka-ayon pa rin. Doon pa rin po sa ating mga texters din po pala. Pinapaalala ko lang, kung mag-text po kayo, paki-mention lang po nindo ang sa inyong pangalan at address. Ano po? Tangan na yung ma-identify din namin kayo at siyempre, at the same time, mabati din natin. Mike? Ano pa bang ating yung Sabado, Mike? Siyempre, ay, yung birthday natin. Ianotan mo na si mga ma-celebrar kang sa indang kumpleanyo. Ngunyan aldaw, hindi sa tigiling ko ng listahan ko, mayong nag-timing na ngunyan na Sabado talaga na 29. Mayong timing na birthday ninda. Ang igwadig di sir, mga kumbakong advance, belated na. So, sa kanaman, belated kay Madam Linda Villaray. Sa Bula, si Madam Salvacion Nagales. Sa Iriga, belated kay Sir Nixon Maestrado, kay Ma'am Maggie Katimbang, and sa Pili man po, kang petsa 26 sa iyang kumpleanyo, si Sir na Victor na Hernandez, asin si Maribel Borja. So, advance man para po sa aga ini. Sa Iriga, si
si Madam Rosario Maria Vargas. So ang sayang kumpleanyo sa aga, October 30. And then sa kanaman man si Maria Lisbeth Gomez. Then October 30 man ini sir. And then yung man sa naiyan ang medyo sa aga pa ang mga kumpleanyo. So susunod na naman po siguro na Sabado, masisay na naman po itong birthday. Sa mga November na yan. Ano? November na sir. Okay, sa Indo po Gabos, happy birthday. Narito po ang ating greetings sa Indo Gabos. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Okay, pagkabos pa rin po kita, mga tudan, Mike, atin nang introduce ulit ang ating suking profesor dito po sa ating Kada Radio Magazine, si Sir Darius, at yung kanyang topic. Siguro muna sir, bago kita magduman sa kay Sir Darius, iano ta muna itong mga itong nangyari sa simanang nakaagi. Ay, yun pala. Itong mga activity na kinandak ng ATI. Para sa mga satuyang mga naghihinan nyo kasi nagdadalan, maano man nila kung ano ang mga tigigibot ta sa satuyang ahensya. So, yun kang nangyari kang October 25 to 27, itong training on agriculture sa Legazpi City yan, sir. And then, sa Ligao at the same time, magkad itong nangyaring training on herbs production, processing, and marketing for RIC members kang 29. Kan 27 po siya hanggang ngunyan na Sabado, 27 to 29 po sa indang training. Kasi kang October 27 man po nagkaigwaling RCM briefing sa Baaw. Kang ano man po ini yung kang Oktubre 28 may RIC provincial meeting po sa Camarines Norte man ini. So may Farmers Forum pa. May Farmers sa Forum 27 pa. Naman yun. Nagkaroon ng Farmers Forum na natin. Sa Kapitolyo po yan. Sa DAE. Sa Cam Norte po ang 27. Sige po. Okay, so punta na tayo sa ating lecture portion. Okay po, ibabalik niyo po kiraray sa Indo si Sir Darius Bernardino ang satuyang magiging kaibanan niya sa satuyang lecture. Ini po ang yaonig diyo is pagtitiyak sa taglay na yabong o taba ng lupa at mga sustansyang kailangan ng tanim. So last meeting po last Saturday, ang nahiling diyo ang discuss ni Sir Darius itong tungkol sa soil analysis and sa preparasyon sa lupa. So ngunya naman po kung paano naman iniyo ihilingon ta itong may assignment ni si Sir Darius sa tinaw sa Indo na pag analisar kang daga. So ngunyan siguro ini yung Sabadong ini ang i-discuss sa tuya ni Sir Darius, yun na to kung ano ang mga paano ta ma-identify anong klaseng daga iniyo, kung anong klaseng pwedeng gamiton tayo din pataba, as in pwedeng makuha ang sustansya sa mga dagang. So liwat po, kiraray, mga kaibata ko niya na Sabado, si Sir Darius Bernardino. Magandang umaga po sa ating mga magsasakang estudyante. Nandito po muli tayo, ika-29 ng Oktubre. 3 araw na lang po, Nobyembre na. Medyo marami-rami na rin po ang paksang ating natalakay. Kaya sa harinaway, nandiyan kayo sa inyong mga tahanan. Sinusubaybayan natin ang patuloy na talakayan natin sa vegetable production through School on the Air. Ngayong umaga po, ang paksa na ating tatalakayin ay ang tungkol sa pagtitiyak sa taglay na yabong o taba ng lupa at mga sustansyang kailangan ng tanim. Ito po ay isa sa pinakamahalagang paksa at magkakaroon po kayo ng ay hands-on dito sapagkat ito po ay ang tungkol sa pagkuha ng samples ng lupa sa inyong mga bakuran, at ang samples na ito po ay
susuriin o ipasusuri natin sa Bureau of Soils dito po sa Naga City, ay mayroon silang opisina riyan at tumatanggap po sila ng mga samples para i-analisa ang lupa na mayroon kayo. Ngayon, ang lupa po ay nagtataglay ng mga elementong nagsisilbing pagkain ng halaman upang ito ay tumubo, lumago, hanggang sa ito ay mamunga. Mahalaga ang pagtitiyak sa taglay na yabong o taba ng lupa sapagkat ito ay nagbibigay ng pagkain ng tanim para sa mataas na ani. Ito ang isa sa mahalagang aktibidad natin sa Agroecosystem Analysis o AISA. Ngayon, pag-usapan natin kung ilan ang uri ng pagsusuri ng lupa. Ilan ang klase o uri ng pagsusuri ng lupa? Ang una po, ay tinatawag na physical na pagsusuri o pag-aanalisa. Ang ginagawa po rito ay inaaral o pinag-aaralan ang mga pisikal na katangian ng lupa tulad ng struktura ng lupa. Pag sinabing struktura, ito po ang arrangement ng mga particles niya. Yung texture. Meron pong pino, merong malalaking particles, medyo may mga buha-buhangin, yung size of particles. Yung porosity niya, yung pagiging buhaghag o hindi. Yung kulay ng lupa. Mayroong mga lupa na medyo brown ang kulay. Kadalasan pagka brown ay clay po yan. Kapag ka maitim naman, madali nating makilala yan sapagkat ang kulay ay nagbibigay ng kahulugan tungkol sa level ng organic matter at iba pang sangkap sa lupa. Ngayon, ang pangalawa po ng ginagawa sa pagsusuri ng lupa ay yung tinatawag na chemical na pag-aanalisa. Ito po ang pagsusuri ng lupa na inaaral o tinitingnan ang mga chemical na katangian ng lupa. Halimbawa, sinusuri ang lupa, ang samples natin, at pinag-aaralan yung tinatawag na pH ng lupa, yung taglay na sustansya at iba pa. Ngayon, ang tinatawag na pH, mamaya tatalakayin natin, ano ba yan? Ano ba ang ibig sabihin niya? Ngayon, sa pagsusuri ng lupa, ang una, sinusuri kung gaano karami yung taglay ng nitrogen o nitrohina ng lupa. Sinusuri ang taglay nitong phosphoro. Sinusuri ang taglay na potasa o potassium. At sinusuri rin yung kaninang nabanggit natin, pH. Ibig sabihin, ito ang inaaral, inaanalisa sa laboratorio sapagkat sa una nating pag-aaral, nabanggit po natin na sa pangkalahatan ang mga tanim o mga gulay ay mayroong pangangailangan sa mga sustansya o mga nutrients na nandyan sa lupa. At kung wala doon sa lupa, walang available na sustansya, ay sabi natin, dadalhin natin doon sa lupa yung kulang o pagkukulang niya sa mga sustansyang ito. Ayon na rin po yan sa rekomendasyon sa sinagawang soil analysis. Ngayon, ano ang soil pH? Ang soil pH ay tumutukoy sa antas o level ng pagiging acid o alkaline ng lupa. Ngayon, pagka ang ibig sabihin, ang pH na tumutukoy sa potential hydrogen, tinitingnan kung acid o hindi, kung neutral, etc. Ngayon, mayroon pong mga bilang, halimbawa, magsimula tayo magbilang 1, 2, 3, 4, 5. Yung lupa, kapag ka yung value niya ng pH ay magmula dyan sa hanggang sa 5, una hanggang 5,
Ang ibig sabihin, nakapailalim siya sa tinatawag na acid yung lupa. Ngayon, kapag ka 7 ang equivalent ng value ng pH, tinatawag siyang neutral soil. Neutral ang value niya. Pagka mataas na sa 7, 8, 9, 10, pataas, ang lupa po ay tinatawag na alkaline. Ngayon, ano ang kahalagahan ng pag-alam ng level ng pagiging acid, neutral o alkaline ng lupa? Ganito po yun. Ang karamihan sa mga tanim, kasama yung mga gulay na ating itatanim at itinanim na, ay tumutubo at nagbibigay ng magandang performance tungkol sa ani kapag ka ang pH po ng lupa, ang equivalent niya ay 7, neutral po siya. Yan ang kahalagahan. Ngayon, kapag ka kasi hindi natin inanalisa yung lupa, acid siya, yung pala, magtatanim tayo ng gulay na tumutubo ng maganda sa isang neutral soil na ang equivalent ng pH niya ay 7. Ang ibig sabihin, pagka hindi siya naanalisa, hindi maganda ang performance ng tanim. Ngayon, kung neutral siya, in general, yun ang magandang level ng pH, yung neutral. Kaya natitiyak natin na maganda ang performance ng tanim. Ngayon, ano ang mga hakbang sa pagsusuri ng lupa? Una ay ang pagkuha ng soil samples ng lupa na susuriin. Pangalawa, yung pagbibigay impormasyon tungkol sa lupa at pananim. Pangatlo po, yung chemical na pagsusuri ng lupa na ito po ay ginagawa sa laboratorio. Nang ibig sabihin, yung samples na kukunin po sa inyong mga lupain ay dadalhin po natin sa Bureau of Soils para doon i-analisa. At pagkatapos po na ito ay ma-analisa, yung pang-apat ay ang pagpapakahulugan sa resulta ng pagsusuri at pagbibigay ng rekomendasyon. Gaya po nung nabanggit natin na kung base sa pag-aanalisa mayroong mga kulang na sustansya ang lupa, kukunin natin yung mga sustansyang iyon sa labas at dadalhin natin doon sa lupa na tataniman nyo ng mga gulay. Kaya ito ay magagawa natin sa tulong ng mga kaibigan natin dito sa ATI in coordination with your respective LGUs, yung mga technical men natin sa agrikultura. Sila po ang tutulong sa inyo sa pagkuha ng soil sample hanggang sa ito ay madala sa Bureau of Soils. Puputulin po muna natin ang ating talakayan at mamaya, pagkatapos nito, iisa-isay natin kung ano ang mga dapat gagawin ninyo sa pagkuha ng soil samples. Meron ba kayong kalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. I'd like to ask you, ano ang pwede natin gawin sa Bicol within the parameters of the vision of the President of the Republic of the Philippines right now? So please bear with me. Allow me to present to you yung ating bagong pananaw sa agrikultura. No? Ang atin pong mission is available and affordable food. You know,
wala pa akong narinig na presidente in recent memory, correct me if I'm wrong, Congressman Lagman, but I have not heard a president in recent memory who really gave emphasis to food production, availability, and affordability of food as one of his major campaign promises. But this president did in the last campaign. Sabi niya, it is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa umagang ito. Ihanda po natin uli ang ating mga papel at ballpen sapagkat ito na ang proseso na gagawin po natin. Ano ang mga paraan sa pagkuha ng soil sample? Una, ihanda po ninyo ang mga kagamitan sa pagkuha ng soil sample gaya ng malinis na timba, walang kalawang na pala, matalim na itak, supot o plastic na paglalagyan din ng sample at pangsukat. Siguruhin po natin na walang kalawang ang mga bakal o lata na gagamitin sa pagkuha ng lupang susuriin o ipasusuri sa Bureau of Soils. Ang pangalawa po, pagkatapos na mahanda natin yung mga gamit, siyempre alam natin yung lupa natin, hati-hatiin po natin ang lawak ng bukirin na mayroon tayo. Hati-hatiin natin ito ayon sa kulay ng lupa. Kaya dapat po pupunta tayo doon sa lugar. Kapag kaiba yung kulay ng lupa sa isang bahagi, ibang mga samples din ang kukunin doon. Tingnan po rin natin yung kapinuhan o kagaspangan ng mga lupa gaya ng lupa na may buhangin, malagkit o tumana. Tingnan din po natin, pangatlo, kung anong uri ng mga tanim ang itinanim na dati doon sa lupa na yon, at yung dami at kung anong mga abono o organic matter ang nilagay roon nung nakaraang panahon. At titingnan din po natin yung bilis ng pagkaagnas ng lupa dahil sa ulan at hangin. Ang pangatlo po ay bago tayo maghukay o kumuha ng sample, alisin po muna natin ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng lupa. Kung mayroong mga bato, tanggalin na rin po, at iba pang mga kalat sa ibabaw nito. Ang pang-apat po, sa pamamagitan ng pala ay humukay po tayo sa lupa ng pahugis capital letter V as in victory, na ang lalim ay humigit kumulang 15 to 20 centimeters, at ang lupa po na makukuha natin ay ilagay sa timba. Bakit po letter B? Ang ibig sabihin, i-slice po natin ang lupa ng diagonal, kaya letter B. Ngayon, sa kabila po, i-slice din po tayo, magamitin yung pala para makuha natin yung soil sample. Kasi pagka directly vertical yung pala, pagka kinukuha mo yung sample, baka mabali yung handle ng pala.
Ngayon, yung panglima po ay gawin muli ang pagkuha ng sample, kung susundan yung B-shape na pagkuha ng sample ng 10 ulit. Pero kukuha doon sa mga iba't ibang lugar ng taniman para yung mga samples na makuha doon maging representative ng kabuuan ng lupa. At pagkatapos nito, pagsamasamahin po yung mga samples at ilagay sa isang malinis na plastic, durugin siya at haluing mabuti. Ngayon, yung susunod po, pang-anim, ay pagkatapos na madurog yung lupa, may latag, kinakailangang matuyo siya. Huwag pong ibibilad sa araw. Tawag dyan, i-air dry lang po. Huwag na iinitan ng araw sapagkat mayroong mga pagbabago doon sa komposisyon ng lupa kapag direkta siyang naiinitan ng araw. Ngayon, sa pamamagitan ng tinatawag na air drying, mga 2 o 3 araw yan, kasi pinino na natin, air dried na siya. Kapag tuyo na ang lupa, durugin muli at pinuhin, ikalat na muli, ihalo, at ang gagawin, marami-rami yun, medyo mabigat yun, kukuha lang po tayo ng 1 kilo doon sa pinaghalong mga samples na yun. Ibig sabihin, yung makukuha natin na 1 kilo, nagre-representa nung kabuuang lupa sapagkat hinalo-halo natin kung ano ang mga nutrients na nandoon. Maglagay ng 1 kilong durog na lupa sa isang malinis na container, plastic mismo, lagyan siya ng label at markahan ang supot ng lupa. At ito ang dadalhin sa laboratorio, sa Bureau of Soils. Ngayon, ano ang mga dapat iwasan sa pagkuha ng soil samples? Kasi doon sa illustration natin, uulitin natin ng 10 beses yung pagkuha ng sample, halo-haluin siya. Ngayon, sa picture na ating pinakikita, parang sigsag siya. Ito ang mga bagay na hindi dapat pagkunan ng sample. Yung malapit po sa bahay. Sapagkat kapag ka malapit sa bahay, pagbaba mo ng bahay, ang tawag doon, bakuran mismo. Baka nung malasing si Lolo, umihi doon sa bakuran. Ang makukuha natin, lupa na mayroong ihi, iba po ang masusuri niya. Ano pa? Huwag po tayong kukuha ng sample na malapit sa bakod. Sapagkat pag bakod na medyo boundary na yon, iba na yung may-ari doon sa kabilang bakod. Baka pagpunta nung kapitbahay natin, natapon doon yung ibang nabubulok na bagay, din ngayon mataas ang organic matter noon. Kaya wag po tayong kukuha ng sample na malapit sa bakod. Huwag po tayong kukuha ng sample na malapit sa kulungan ng mga hayop. Bakit? Pagkakulungan ng baboy halimbawa, sigurado sa loob noon, pati sa labas, mataas ang organic matter sapagkat pagka nililinis natin, siyempre lalabas yung mga dumi niya, etc. Kaya mataas ang organic matter. Kaya wag po tayong kukuha doon sa malapit sa kulungan ng baboy. At pang huli po, wag tayong kukuha ng sample na malapit sa basurahan. Yan po ang iwasan po natin kumuha doon sa sample na malapit sa sa basurahan. Ngayon, yan po ang mga bagay na susundan natin. Isusummarize po natin ang tungkol sa pagkuha ng samples. Una, ihanda ang mga gamit, pala, timba, etc. Pangalawa, hati-hatiin ang lupa ayon sa kulay ng lupa, ay ayon sa kung may buhangin ba siya, hindi siya malagkit o tumana. Pangatlo,
bago natin hukayin o kumuha ng sample, linisin mo muna natin yung ibabaw niya. Yung pang-apat, yun ang pagkuha na mismo ng sample. Sabi natin sa illustration, makikita natin, V-shape siya para madaling makuha yung sample. Yung pang-lima po, yung sample ng lupa na may V-shape, uulitin po natin 10 beses sapagkat kapag ka naulit natin yon, distributed yung mga spots na pagkukunan natin ng sample, yung mga samples na yon ang magre-representa nung kabuuang katangian uri ng lupa na mayroon tayo. At ang pang-anim, halu-haluin po yon at patuyuin. Pagkatapos na matuyo, ang pang-pito, ilagay po natin sa container, lagyan ng label na makikita ang ilalagay doon, saan kumuha, saang lugar, kailan kinuha, sino yung farmer, ano yung previous crop o anong naunang tanim doon, and ano ang itatanim ng mga gulay sa susunod. At panghuli po ay pagka nalagyan na ng label, yun na po ang ilalagay natin at dadalhin sa Bureau of Soils, sa laboratory nito, sa tulong ng ating mga technicians in coordination with mga empleyado natin sa Agricultural Training Institute. Puputulin po muna natin muli para sa mga paalala. Kumusta po kayo? Tayo po ay sumali sa aming SOWA, School on the Air, ating kaugnay. Sabay-sabay po tayong mag-aral ng pagtatanim ng iba't ibang mga gulay. Walang duda, ang tulay po ay napakahalaga. Kailangan ng bawat isa. Tuwing Sabado po, 9:30 hanggang 10:30 ng umaga, dito sa PBN Channel 5 o sa radyo, 97.5, OKFM. Dito po ay pag-aaralan natin ang iba't ibang teknolohiya. Halimbawa po, IPM, Integrated Pest Management, o pinagsamasamang pamamaraan ng pamamahala ng peste, maging INM o pamamahala ng abono at pataba. Kasama na rin po ang organic farming and good agricultural practices on vegetables. Kasama po ng Agricultural Training Institute sa project na ito, ang Municipal Agriculture Office ng Pili, Bula, Canaaman, at City Agriculture Office ng Iriga at Naga. Ito'y hatid sa inyo ng DA Agricultural Training Institute. Kasama nyo, kaagapay nyo sa pagsasanay tungkol sa agrikultura. Sana po, samahan nyo kami sa ating kaugnay teleradyo. Diyos mabalos po. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. I'd like to ask you, ano ang pwede natin gawin sa Bicol within the parameters of the vision of the President of the Republic of the Philippines right now? So please bear with me. Allow me to present to you yung ating bagong pananaw sa agrikultura. No? Ang atin pong mission is available and affordable food. Wala pa akong narinig na presidente in recent memory, correct me if I'm wrong, Congressman Lagman, but I have not heard a president in recent memory who really gave emphasis to food production, availability, and affordability of food as one of his major campaign promises. But this president did in the last campaign. Sabi niya, it is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy,
kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Sa atin pong pagpapatuloy, ihanda po natin ang ating papel at saka yung ballpen sapagkat magkakaroon po tayo ng pagsusulit na muli. Ready na po kayo? Ang una pong tanong, magbigay ng 5 halimbawa ng tinatawag na macronutrients. Ulitin po natin, magbigay ng 5 halimbawa ng sustansya na ang tawag ay macronutrients. At ang pangalawa pong tanong, magbigay rin po ng 5 halimbawa ng mga sustansya sa lupa na kailangan ng tanim sa medyo maliliit na volume na ang tawag po ay micronutrients. Ulit po, magbigay ng 5 halimbawa ng micronutrients. At po niyan ay nangangailangan ng 10 tamang sagot. Pagka nakuha nyo po na tama yung 10 na sagot ninyo, malapit na rin po yung Christmas, madadagdagan po ang bonus ninyo. Okay? Ngayon, kung naisulat nyo na po, sagutin nyo na po yan at submit sa ating mga kasama dito sa ATI para sa kaukulang pagpapasya kung ano ang regalo na inyong matatanggap. Marami pong salamat. Okay, thank you very much Sir Darius Bernardino. At yan po mga tugang ang ating leksyon nominal daw. Kaya sabi nga natin, nagtaon na naman si Sir Darius ng quiz. Ano po? Kaya yung paglingawan, isurat ang sa inyong pangaran, ang address, ano? Doon po sa ating mga tinakong mga answer sheets. At i-submit sa inyo pong mga coordinators diyan po sa inyong munisipyo. At dadarahin din po nila sa akin. Di ba, Mike? Tama, sir. So, ang pinapaano lang po, papaisimi lang po giraray sa mga satuyang mga enrollees, sa ating estudyante, sa ating kaugnay, na kung po pwede po, itong mga answer sheet may itong tutulos sa inyong mga coordinator. Kasi po nga gusto mi na yan talaga makaabot sa muya para ma-monitor ta kung talagang ang mga estudyante nakakasabay duman sa tuyang pag-iere sa pagganong. Minsan kaya may nagsasabi na kaskasong daw pang lecture or para mahiling mi po. Kasi kung mahihiling mi duman sa majority duman sa mga answer sheet na medyo nasasakitan magsimbang dahil nga sa puntong makaskas na mga napupuan. So, po giraray kami ng na maluhay-luhay ito. At the same time, sabi mi po nga maano ba kita sir sa tuyang mga extra effort pa kung paano mag-cope up sa duman sa indang leksyon. So, yaon dyan, inot na inot, itong sa tuyang text at line. So, sa mga nagdadalan po, mahiling po nito dyan sa screen nito na nakasurat ka sa baba ang numero na para sa smart, 0939-7903-521, as in para sa mga Globe subscriber sa 0977-205-2309.
So, again po, sa Smart, 0939-7903-521. And then sa Globe, 0977-205-2309. Yan po yung si mga text hotline mo po or text, pwedeng mag-text po kamo dyan kung may mga kahaputan po kamo tungkol naman sa mga tig-discuss. And then, kung ano po ang mga pwede nindong or pwede ming maitabang sa indo, ano na sa mga araw ka ito nag-text mag-aser tungkol sa naghahagad ng lecture, naghahagad na ng mga kopya ka itong sabi ni Sir Darius, tanganing may man dalin na sa mga estudyante kasi sa mga iba pang nangangaipuhan ka itong araw ka itong lecture. So, para ano man nga ni Sir, para kita medyo mas madali para sa tuya itong bagay na ito, ano na siya Sir sa Facebook. So, sa tuya ng pig-upload na itong mga episode, mahihiling na po nito sa Facebook. Kaya lang po, kayo po nitong i-friend siguro sa Facebook nito ang ATI Albay. So, pag ano po kamo sa kung may Facebook account ka mo, ATI Albay, ATI Albay siya. Albay. I-friend po ninda si ATI Albay para magkaigo sila or maging sila na magkaigwang access naman sa in-upload na episode na ito. Kung daiman po, pig-link mo ito duman sa YouTube. Sa YouTube po, i-type lang po nito ating kaugnay, maluwas na po ito duman. So, pwede nitong ma-access mag-giraray. Kung halimbawa na-miss nito itong episode na ito, so, ma-access po nito through sa YouTube. So, madadala nila ng buo bilog, no? Opo, Sir. Bilog na programa. Yung nga nito, talagang picture-gaan tanganin, Sir, ma-i-upload ito sa YouTube. Although, talagang inabot kita ng pirang oras ka-upload ka ito kasi almost an hour ang bawat episode. So, gabos po ito, mayo duman inali puon sa pinakapuon hanggang sa ito matapos yaon duman naka-upload po ito. Kaya sa mga estudyante na may mga rason o may mga naging rason kung taano dahil sila nakadalan na sila nakahinanyog sa tuyang pag-ere sa ating kaugnay, may pag-asa pa po giraray ka mo maka-access. So, we will do everything na medyo makakagaan sa tuya. And then, sabi nga rin Kento, si Sarapang Alternative na mataw kaming CD duman sa inyong mga coordinator para at least may kopya sila kantong episode na ito, pwede ditong sublion and then madalang nito. May salang nito sa VCD. Nadadalan po nito si mga na-miss nito ng episode. Also, ang ating pong kaugnay ay nire-replay din kada Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 sa Radyo ng Bayan. Nakatayak din po yan sa Radyo ng Bayan 11 to 12 kada Miyerkules. Okay, mayroon ba tayo nalingawan, Mike, sa ating mga kadirundong? Ayan. Salamat po kayo, Sir. Okay, so medyo inabot po kita ng oras. Papaaram na naman po kita. Dito pa rin po sa ating kaugnay, sa ating School on the Air on Vegetable Production Technology. Nakaibanan po natin din dito si Sir Darius Bernardino ng Bukat. At nga pala, sa November 1, ating pagbisita, ingat lang po tayo. No? Sa November 1, pagbisita po lang sa ating mga umana na sa buhay. Okay, so, kasiglo po. At Mike, iwat po, Giraray. Salamat sa inyong pagkantabay. As in, maghirilingan po, Giraray, kita sa otro Sabado. Nobyembre na po yan. Didi Giraray sa ating kaugnay School on the Air. Si Mike Villasar po. Diyos mabalos po. Good morning. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim,
Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine.